Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Naku po, nanganganib pala ang posisyon ni Senator Erwin Tulfo sa pagkasenador. Kasi kung mahatulan siya sa kanyang waranto petition, meron ngayon may waranto petition si Senator Erwin Tulfo. Yes, kabibig. Shocking news to. Sabi ng iba, kung nakalusot si Erwin kay Comelec Chairman Garcia, hindi siya makakalusot sa tribunal. Oo. Naku po mga kabibig. Ito confirm there is a pending waranto petition against Senator Erwin Tulfo due to his citizenship issue. Kung nakalusot ka kay Comelec George Garcia, dito kaya makakalusot ka ba? Naku po, so it means nanganganib ang posisyon ni Erwin Tulfo. Nanganganib na matanggal sa pagkasenador itong si Senator Erwin Tulfo, mga kabibig. Ito kabibig, basahin natin ha, i-share ko sa inyo kasi baka sabihin nyo namang gawa-gawa lang yan ni kabibig para magpa-trending. Hindi ako nagpapa-trending kasi balitang-balita ito sa social media ngayon. Hindi mo ba alam? Ito. Senator Erwin Tulfo faces ouster case. The Senatorial Electoral Tribunal reveals a pending waranto petition against Senator Erwin Tulfo filed in July 2025 over alleged citizenship issues. Ito pa ha, basahin natin kung ano ang laman. Malakihan na, nakita nyo ba? Kita nyo naman, of course, kabibig. Ito Number 2, adjudication of election contest. On July 15, 2025, the tribunal received and docketed, docket na pala, a petition for waranto filed by Bertini Cataluna Cosing against Senator Erwin T. Tulfo, primarily on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Kasi kabibig ha, may ubo kasi ako kaya hindi ko ma-pronounce properly. Ineligibility due to citizenship. The petition is currently pending before the tribunal, with the Secretariat undertaking all appropriate preliminary actions in accordance with established procedures and the tribunal's rules. Naku po, paano yan kabibig? Kung ano kaya ang posibleng maging hatol nito? Yung iba kinakabahan, baka mapatalsik si Erwin Tulfo bilang senador. Yung iba naman confident na hindi mapatalsik si Erwin Tulfo. Yung iba naman sinasabi ito na ang hinihintay ng maraming galit kay Tulfo na mapatalsik siya. Na posibleng tawag dito itong waranto na final ni Bertini Cataluna Cosing ay posibleng there will be a positive impact or effect sa pagiging senador ni Erwin Tulfo, mga kabibig. Naku po, paano yan kabibig? Parang nakakawindang. Parang ano kaya ang maging reaction ni Erwin Tulfo, mga kabibig, hinggil dito? Diba? Knowing na gusto mong si Erwin Tulfo kasi, he's trying his best na maipakita sa sambayan ng Pilipino na karapat-dapat siya maging senador. Pero ang questionable lang talaga ang kanyang citizenship. Nakalusot siya sa Comelec, pero dito makakalusot kaya si Erwin Tulfo. Bibig pa share naman ng video dyan. Sige ha, maghanap din ng video ha. Nasaan ba ang video iyan? Para tingnan natin kung ano ba ito. Sige, hanap tayo kabibig. Ito. May video tayo kabibig. May video tayo hinggil sa issue na ito ni Erwin Tulfo. I-share ko sa inyo kasi alam ko naman mga chismosa din tayong lahat. I-share ko sa inyo. My whole video ba? Okay, ito na. Ito kabibig. Manood natin. Okay? Let's watch this video mga kabibig. Ito yung kabibig. Okay, let's watch. Pending right now is a petition for co-waranto. So for case adjudication, we have a petition for co-waranto against one of the
members of the Senate filed on July 15, 2025. Pending right now is a petition for quo warranto. So for case adjudication, we have a petition for quo warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025. Pending right... Ngayon, mga bibig ha, totoo ha ang sinasabi ko na meron talagang na pending case quo warranto para kay Erwin Tulfo. Sige, ito yung video kabibig para sabihin nyo talagang makagawa-gawa ko na yung video. Hindi ginagawa ang video, oy. Ito kabibig ha, manood tayo, pakinggan natin muli. Ito sa Senado to kanina kasi nagkaroon ng hearing kanina. So ito. The Senate Electoral Tribunal. Good afternoon, Your Honor. Senator Win Gatchalian, Chairperson of the Committee on Finance. Good afternoon, fellow public servants. I am Attorney Eleanor Francisco, the Deputy Secretary of the Tribunal. Your Honor, before I begin, our Honorable Secretary conveys his regrets for not being able to attend today, for he is on personal leave. But he expresses his warm wishes to the body, and he would have personally preferred to be here, Your Honor. So for the Senate Electoral Tribunal, we would like to emphasize that for this year, January to September 2025, we have accomplished the following activities. Pending right now is a petition for quo warranto. So for case adjudication, we have a petition for quo warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. And then on August 5, 2025, the tribunal appointed a new secretary of the tribunal. And as of September 23, 2025, the following members of the Senate took their oath of office as members of the tribunal. Senators Pia S. Cayetano, Senator Francis Kiko N. Pangilinan, Bam Aquino, and Alan Peter Cayetano. For this year, the tribunal convened and conducted 2 tribunal sessions on August 15 and September 24, 2025. Okay. I would not discuss the other accomplishments of the various service groups of the tribunal, as it will entail a very lengthy discussion. The Senate Electoral Tribunal. So yun kabibig, kanina-kanina lang yan mga kabibig ha. So, ano ang inyong reaction hinggil dito? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Okay. No problem, just bend the law to your favor side. May kuranto din ba yung mga ombudsman? May nag-file na ba? Konting bend lang yan, okay na yan. Tapos idaan doon sa ombudsman, i-bend lang ulit. Tapos okay na yan. Ben Tulfo yung number 13 ganun lang din. Tulfo pa din nanalo. Number 13 pala si Ben Tulfo. Kaya nga inalis dati sa kabinete kasi nga on the same issue. Ipatulfo in action na yan. Tulfo pa rin ang papalit pag nagkatuon. Palulusutin yan sa COMELEC, tribunal na to. So sila, kakaso to, titingnan to kung ano ang maging remedyo, di ba? Bibend din yan, matapos na lang 6 years niyan, di pa tapos ang kaso. May bago na naman isisisi kay Digong. Ano ba naman? Something he need to bend the law. Ay hala, si law bender pala to. Alam na ang mangyayari. Magtataka ka pa ba sa COMELEC, yung hindi nanalo, nakaupo sa pwesto. Sabi nila, name the price if it's right, from Vister Santiago. Ano ba naman yan? Ben Tulfo next in line. Sabi ng mga netizen, mga kabibig. So, tingnan nga natin kung ano, si Ben Tulfo nga ba ang susunod in line, number 13. Let's check mga kabibig ha.
Si official resource noon. Di ba number 1 si Bongo, 27 million. 7, Soto, ay oo nga, si Ben Tulfo pala ang number 13. So kung matatanggal si Erwin Tulfo, papasok si Ben Tulfo. O another Tulfo ulit, mga kapipig. Diba? So do you think, hahayaan ni Erwin Tulfo na matanggal siya sa pagkasenador dahil lang sa kuwarando na problema niya? Ako kapipig, ano ba yan kapipig? Diba? Well, gagawa niya ng paraan ni Erwin Tulfo, mga kapipig. Basta, ang nag-file kay si Bertini Cataluna Cosing against Erwin T. Tulfo, ang ground niya sa pag-file niya is alleged ineligibility due to citizenship. This was received undocketed. Dock na pala. So, hindi na pwedeng mabendalo. Pero, hindi din alam, baka mabendalo pa rin yan. Alam mo naman mga kabibig. Diba? If Erwin Tulfo is disqualified, if Erwin Tulfo will be disqualified because he was never legally qualified from the start, then the next senator who garnered the next highest vote will replace him. It will be Ben Tulfo. Kung matanggal si Senator Erwin Tulfo, sino papalit? Si Ben Tulfo nga. I don't know. That's good. At least the law benders are minimized in Congress, Senate, and the administration. Ito, makikita na naman sa issue kasong yan. Baka sky is the limit. Yan. Mga kapapig, komento ng ating mga netizen. Tingnan natin kung mabenda law pa ang Supreme Court. Yun ang mga reaction ng ating mga netizen. Ikaw kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Makakalusot ba kaya si Erwin Tulfo nitong co-warranto petition niya? Allegedly, tungkol sa kanyang citizenship na final ni sino ba yung nag-file? Ay, nakalimutan ko. Ni Cosing. Bertini Cataluna Cosing. Nag-trending. July pa pala to. July 15, 2025 pa pala to, mga kapipi. So matagal na. July, August, September, October, mag-November na. Ngayon lang nating nalaman. Ano to? Secret? Same din kay yung issue ni Joel Villanueva at Ombudsman Martires, secret daw, sabi ni Remulla. Ay nako. Ngayon, nagkaalaman na ano kaya ang posibleng gagawin ni Erwin Tulfo hinggil dito. Maghihintay tayo ng mga latest trending news later on kung ano ang official statement ni Erwin Tulfo. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Again, kung matatanggal si Erwin Tulfo, ang number 13 ay ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo. So another Tulfo. Ang tanong, papayag kaya si Erwin Tulfo? Yun ang malaking tanong. Bye everyone. See you next time.